Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Miggy. Taong 1993. Calabanga, Camarines Sur. Ito ang iniwang bahay ng Papa Manuel mo. Matagal na ang tahanang ito. Nakatayo na noong panahon pa ng mga Hapon. Nagmula pa sa iyong mga kaninuninuan. Sigurado ka bang titira ka dito? Pwede namang ikuha kita ng kwarto sa bahay. May bakante pa dahil kakaalis lang ng apo ko pa Maynila para mag-aral. Tanong ni Aling Minda. Ayos lang po ko, Aling Minda. Ayaw ko pong makabala sa inyo. Maayos naman po ang bahay kaya dito na lang po ko. May dala nga rin akong pagkain na kakasya ng ilang linggo eh. Tugon ni Miggy. Sige. Ikaw ang bahala. Dadalaw-dalawin na lang kita. Siya nga pala. Huwag mong kakalimutang magsabi ng tabi-tabi po ha. Pag-uusap ni Miggy at Aling Minda. Hindi naman nakasagot ang binata sa huling sinabi ng Ale. Wala itong ideya kung ano ang tinutukoy nito. Natawa pa nga ang binata sa pag-aakalang nagbibiro lamang ang Ale. Tabi-tabi po. Bakit naman kailangan magsabi ng ganun? Nasa bahay naman ako ah. Wala sa kagubatan. Si Aling Minda talaga. Habang tumatanda nagiging maloko. Wika sa sarili. Malaki ang tahanan. Malamansyon ang pormahan. Meron itong 3 palapag. Ang pinakababa ay naroon ang sala, kusina at library na ngayoy ginawang tambakan. Ang pangalawa ay purong kwarto ang makikita. Sa pinakamataas naman ay sarado. Hindi makakapanhik doon dahil hinarangan ang daanan. Ang sabi ni Aling Minda, mga lumang kagamitan ng mga kaninuninuan ng pamilya ang naroroon. Hindi na rin siya nagka-interes. Ang matanda ang nagsisilbing caretaker ng bahay. Sumunod sa yapak ng yumaong ina na dati ring naninilbihan sa pamilya nila. Pagkatapos maayos ang mga kagamitan sa kwartong inihanda ng Ale, nilibot ang buong palapag. Meron itong 6 na silid. Nakakandado maliban na lamang sa tutulugan. Buwaba ito ng kusina. Ang bahaging yon ang pinakamalinis at pinakamaayos. Dahil palagi itong nililinisan ni Aling Minda. Matagal na panahon na rin na walang bumibisita sa tahanan. Kaya sala't kusina na lamang ang pinagtutuunan ng pansin. Ilang beses na ring may nangyaring renovation para mapanatili ang tindig ng tahanan. Walang masyadong gamit maliban sa muebles at kasangkapan na gawa sa kahoy. Meron ding mga palamuti, katulad ng iba't ibang hayop na hinulma pa rin sa kahoy. Marurupok na nga lang dahil sa anay. Binuksan ni Miggy ang TV. Gumagana pa naman at nakakapanood ng mga palabas. Matapos yon, ibinaling ng binata ang pansin sa ibang bagay katulad ng pagluluto. Dahil hapon na din na mga sandaling yon. Habang abala sa gawaing kusina, ilang beses napatingin si Miggy sa paanan ng hagdan. May bahagi doon na madilim. Pakiramdam niya'y may nakatingin mula doon.
Binaliwala lang niya ito noong una. Ngunit habang tumatagal, hindi na ito nagiging komportable. Dali-daling binuksan ang ilaw ng sala kahit may araw pa sa labas. Umabot ang liwanag ng bombilya sa bahaging yun ng hagdan. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makitang patong-patong na lumang sapatos lang pala ang naroroon. Nagpatuloy na lamang sa pagluluto ang binata hanggang sa muling makaramdam na parang may nakatingin. Sa puntong ito, sa may pintuan naman, sa tabi ng lumang kabinet, may parte doon na bahagyang madilim. Tinitigan itong mabuti hanggang sa may nabuong anino ng tao. Napatayo sa kinauupuan ng binata. Ngunit nang aninaging muli ay biglang nawala. Napabuntong hinigagawa ng takot. Minadali na lamang ang ginagawa. Mabilis ang kumain saka lumabas pagkatapos. Nagpunta sa tahanan ni Aling Minda. "Oh, iho, bakit pawisan ka? Tumakbo ka ba papunta rito? Oh, may nangyari ba sa bahay?" Tanong ni Aling Minda. Wala po. Kakatapos ko lang po kasing maghapunan eh. Mainit na sabaw yung ulam ko kaya pinagpapawisan ako. Siya nga po pala, Aling Minda. Bakit nyo naman po nasabi na may nangyari sa bahay? Ano po ba yun? Tugon ni Miggy. Minsan kasi may nangyayari sa bahay na yan. Kaunting kababalaghan lang naman. Ganon. Kahit noong nabubuhay pa ang ninuno mo, alam nila ang tungkol doon. May ibang nilalang kasi na nakatira dyan. Lolo mo pa ang nagsabi na duwende. Mabait naman at nakikihalubilo. Kaso nga lang, nangunguha ng mga gamit. Kaya kung may mawawala huwag ka nang magtaka. Ibabalik din naman yan 2 o 3 araw pa nga lang. Duwende lang pala. Akala ko naman kung anong klaseng nilalang na eh. Wika ni Miggy. Natatawa pa ang binata pero kagad umayos na maging seryoso ang mukha ni Aling Minda. Huwag mong sabihin lang. Dahil hindi basta-basta ang duwende. Pwede kang saktan yan. Pwede kang paglaruan. Kaya ka ring patayin. Makapangyarihan ang nilalang na ito kahit nasabihin pang sobrang liit. Babala ni Aling Minda. Kagad namang humingi ng paumanhin ang binata sa inasta. Hindi inakala na ganito kaseryoso ang napag-usapan. Dati nang naririnig ang tungkol sa duwende kahit noon pang kabataan. Ang kwento kasing nakarating sa kanya, sa mga paslit lamang ito nagpapakita, nakikipaglaro at bumibihag na mga kababaihan. Buong akala'y ligtas sa usaping ito ang kagaya niyang lalaki. Base naman sa salaysay ni Aling Minda, walang kinikilala ang duwendeng nakatira sa tahanan. Pagsapit ng gabi, naging abala ang binata sa pagbabasa ng lumang librong nakuha mula sa library. Kahit ginawa ng tambakan, meron pa ring napili. Naibuhos ni Miggy ang buong atensyon sa binabasa. Kapag ganito, nakakalimutan niya ang nasa paligid. Kung minsan pa nga, nakakalimot kung may kasama o wala. Sa paglipas ng mga sandali, may narinig itong hagikgik na boses bata. Sinunda ng maihinang yabag na umaakyat baba sa hagdan.
Ngunit balewala lamang ito sa binata dahil nakatutok lamang sa binabasa. Nagpatuloy ang ingay hanggang sa lumakas ng lumakas. Dito na naagaw ang atensyon ni Miggy nang matawag ang kanyang pangalan. Kaswal itong sumagot ngunit nasa libro pa rin ang tingin. Hanggang sa muli itong tumawag. Sinagot na ito ng binata. Sa puntong yon, dito pa lamang napagtanto na wala pa ng kasama sa tahanan. Dahan-dahan itong napalingon. Naabutan ng tingin sa hagdan ang anino ng malaking tao. May sombrero itong matulis ang dulo. Dumiretso ang takbo hanggang sa ikatlong palapag. Dinungaw pa ito ng binata. Ngunit hindi mamukaan dahil purong itim lamang ang nakikita. Humingang malalim si Miggy. Dali-daling iniligpit ang mga libro at saka pumasok ng silid. Pinakaramdaman niya ang paligid. Sa kabutihang palad, hindi na nagpakita ang nilalang. Kinabukasan, unang hinanap ni Miggy ang binasang libro. Kaso nga lang, wala na ito sa pinaglagyan. Maayos itong nakahilera sa lamesa ngunit walang ni isang naiwan. May bakas ng paghila at yapak sa sahig. Mas maliit ito kumpara sa ordinaryong paa. Wala ring senyales ng pagbukas ng pinto. Ang ibig sabihin lang, hindi pa dumarating si Aling Minda. Naisip ng binata ang sinabi ng ale tungkol sa pagkuha ng mga gamit. Ngunit nagkibit balikat na lamang siya. Sa tahanan ni Aling Minda muna ito na malagi poong maghapon. Naaliw ito sa mga kabataang naglalaro. May malawak na kapatagan ang likuran ng tahanan kung saan nagkakasiyahan ang mga paslit. Sumali na rin siya sa mga kalalakihang nagbabasketball sa gilid. Nahinto lamang ito nang nag-agaw na ang araw at kadiliman ng gabi. Tol, ang galing mo maglaro ng basketball eh. Bukas ulit. Bakasyon naman kaya maraming dadayo rito para maglaro. Isa lang ang ring pero nakakatuwa pa rin, di ba? Wika ng isa sa mga kalaro. Natawagin na lang natin sa pangalang Kiko. Magkasing edad lamang ang dalawa. Oo naman, nakakatuwa yung lugar nyo. Lahat nagkakaisa lalo na kung naglalaro, no? Pati nga kabataan, nakakaaliw tignan eh. Tugon ni Miggy. Ganito talaga sa amin eh. Pero minsan magulo rin. Lalo na kung may taga-kabilang lugar na biglang susugod. Nambabato. Naghahamon ng away. Noong nakaraang taon niya ang grabe. Madugong labanan yung naganap. Teka sandali. Huwag mo sipain niyang punso. Bahay yan ng duwende. Pagpigil ni Kiko. Tangkasan ng sisipain ni Miggy ang naraan ng punso. Hindi naman talaga ang mismong punso. Ang kabuti lamang na nakausli sa ibaba nito. Punso, alam mo rin pala yung tungkol sa mga duwende na yan? Tanong ni Miggy. Oo naman. Sila yung naging daan para umangatang angka namin sa kahirapan eh. Kaibiganin mo. Bibigyan kanya ng biyaya. Tugon ni Kiko. Ganun ba? Magkwento ka nga. Gusto ko malaman yung tungkol sa nilalang na yun eh. Kaunti lang kasi yung alam ko. Muling wika sa kaibigan. Naupo muna sila sa tindahan. Bumili ng chichirya at soft drinks. Kumakain habang nagkwekwentuhan.
Detalyadong ibinahagi ni Kiko ang karanasan ng pamilya. Isang manggagamot noon ang lolo. Nakaengkwentro ng duwende na kalaunay naging mabuting kaibigan. Hanggang sa naging katuwang sa tungkulin. Sa paglipas ng panahon, tumulong ito hindi lamang sa larangan ng panggagamot, kundi maging sa aspetong pinansyal. Ginto ang binibigay ng nilalang na naging dahilan para makapagpatayo ng negosyo. Mula sa pagiging salat sa salapi, umangat sila sa buhay. Kaya kahit sumakabilang buhay na ang lolo, nanatili pa rin hanggang ngayon ang kasaganahan. Pero hindi lahat ng duwende mabuti ha. May iba't ibang klase kasi. May duwending puti na sinasabi nilang mabuti. Pero may duwending itim naman na itinuturing na masama. Tapos meron ding duwending pula. Hindi ko lang alam kung ano ang ginagawa nun sa buhay. Swerte si lolo eh. Mabuti yung nilalang na nakilala niya. Sandali. Apo ka ng pamilyang pinagsisilbihan ni Aling Minda, di ba? Usap-usapan din ng tahanan nyo na may duwende. May nakita ka ba? Pagsasalaysay ni Kiko. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam eh. Ilang araw pa lang naman ako rito, kaya wala akong napapansin. Tugon ni Miggy. Tol, kung magpapakita sa'yo, kaibiganin mo at saka huwag mong kalimutang itanong ang pangalan eh. Narinig ko kasi kay lolo na kapag nalaman mo yung pangalan nila, madali mo lang silang matatawag eh. Muling wika ni Kiko. Napatango na lamang si Miggy. Nang mapansin na magagabi na, nagpa siya na itong umuwi. Habang kumakain ng hapunan, hindi maiwasan ng binata na mapatingin sa kaharap na upuan niya. Sa pagdaan pa ng ilang segundo, unti-unting gumagalaw hanggang sa maayos na nakapwesto at pwede nang maupuan ng kung sino. Ibinalik ni Miggy ang pansin sa plato. Nang muling tignan ang upuan, may nakita itong maliit na nilalang. Nakaupo sa ibabaw ng sandalan ng upuan. Nakadekwatro pa habang nakangiti. Maputi ang kulay ng balat ngunit kulukulubot. Malaki ang ilong. Malaki din ang mga mata. Gayon din ang mga kamay at paa. Kulay puti din ang sombrero na may katulisan ang dulo. Tumalon ito sa mesa at dahan-dahang lumapit sa kanya. Habang si Miggy sa kabilang banda, hindi magawang kumilos sa kinalalagyan. Nanatiling nakatitig lamang sa maliit na nilalang. Dire-diretso lang ang duwende. Walang kung ano-anong pumatong mismo sa plato. Dumampot ng butil ng kanin at saka nilunok. Sinimot nito ang sabaw sa tabi. Pasimpleng humigop. Pagkatapos tumingala sa binata. Alam mo, kamukha mo si Lolo Gardo. Kung mahuhulaan ko lang yung nakaraang buhay ng tao, masasabi kong ikaw siya. Nagbalik at muling nabuhay ngayon. Kamukhang kamukha mo, pati boses gayang-gaya. Wika ng duwende. Dahan-dahang humakbang palayo ang binata. Ngunit na mga sandaling tumalikod, muli lang niyang nakita ang duwende. Nakaupo ito sa baitang ng hagdan. Huwag kang matakot, bata. Mukha ba akong katakot-takot? Ako ang pinakapoging duwende sa kailaliman ng lupa. Kaya kaunting respeto naman. Nakakabastos yung reaksyon mo eh. Hindi ako multo kaya kumalma ka, no? Biro ng duwende.
Sa kabila ng magaang pakikitungo ng nilalang, hindi pa rin humupa ang takot ng binata. Kumuha pa ng pamalo at saka ito hinabol. Nang makatsyempo, dali-daling pumanhik ng kwarto. Sumampa sa higaan at tumitig sa pinto kung saan maaaninag ang anino ng duwende sa siwang sa ibaba. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Miggy nang makitang walang kahirap-hirap na nakadaan sa siwang ang duwende. Nakangiti pa itong tumingin sa kanya, habang si Miggy naman unti-unting nawala ng malay. Napabalikwas na lang ito ng bangon nang marinig ang boses ni Aling Minda. Mabuti naman at gising ka na, Miggy. Nakahanda na ang agahan sa ibaba. Sumunod ka na. Pag-aya ng matanda. Sinuri ng tingin ni Miggy ang kabuuan ng kwarto. Umaga na pero nararamdaman pa rin niya ang takot, dulot ng pagpapakita ng duwende sa kanya. Nang makapag-ayos, pumunta na ito sa kusina. Sa puntong yon, hindi niya napigilang mapatanong. Aling Minda, gaano po kalawak yung kaalaman niyo tungkol sa duwende? Paano po kung magpakita ito sa'yo tapos gustong makipag-usap o makipagkaibigan? Wala po bang masamang mangyayari sa taong pinaparamdaman? Tanong ni Miggy. Bakit? Nagpakita ba sa'yo yung duwende dito sa bahay? Iho, kung gusto nitong makipagkaibigan, pumayag ka. Hindi lahat ng tao maswerteng makita ang nilalang na yon. Huwag mo lang galitin para walang maging problema. Kung itong nasa bahay ang pag-uusapan, mabait naman yon. Tugon ni Aling Minda. Paano nyo naman nasabing mabait yung duwendeng nakatira dito? Nakita nyo na po ba yun? Noong araw, panahon pa ni Lolo Gardo mo. Nagkasakit yon buhat ng katandaan. Ilang beses inatake sa puso at alam mo ba kung sino ang tumulong? Walang iba kundi yung duwende mismo. Naririnig ko kasi nakausap yun ni Sir Gardo dati. Mabuti silang magkaibigan. Ang nilalang nga rin ito ang dahilan kung bakit umabot ng mahabang taon ng lolo mo. Kaya lang, hindi hawak ng elemento ang hangganan ng buhay ng tao. Noong inilibing na, maingay dito sa bahay. Madalas akong makarinig ng pag-iyak. Tapos may tumatakbo na maliit na nilalang. Isinusulat pa nga sa papel ang pangalan ng lolo mo Pagsasalaysay ni Aling Minda. Hindi malaman ni Miggy kung matutuwa ba ito o ano. Napabuntong hininga na lamang. Sa kabila ng kwento at paglalarawan sa duwende, hindi pa rin maitatangging pwedeng manakit. Kabilang dito ang pananakot sa nagdaang gabi. Nang mga sumunod na oras, nakipaglaro muna si Miggy sa mga kabataan. Wala namang pinipili ang mga ito. Pinapasali kahit nakakatanda. Naging masaya ang unang sandali. Kaso nagkaroon ng hindi inaasahang kaguluhan. Sumugod ang grupo ng kalalakihan. Walang kung ano-anong nagpaula ng bato. Kanya-kanya sa pag-iwas ang mga kalaro ni Miggy. Habang siya naman, ang mismong bato ang umiiwas sa kanya. Nagtatakang napatingin sa punso sa unahan. Mula doon, natanaw ang duwending kinukumpas sa mga kamay. Binaliwala na lamang ito ng binata at sumama sa takbuhan pauwi. Pagka-uwi ng tahanan,
Nagdadalawang isip na pumasok ang binata. Pasilip-silip sa loob. Tinitignan kung nasa paligid ba ang duwende. Nang hindi ito makita, pasimpleng humakbang. Kakaupo pa lamang niya sa upuan. Bumungad kagad sa harapan ng nilalang. Dali-daling tumayo si Miggy para dumistansya. Nagugulating ka talaga, no? Sinabi ko naman sa'yo na dito rin ako nakatira. Kaya normal na sumulpot kahit saan. Iwas-iwasan mo nga yung pagiging magulatin mo. Yan din yung dahilan kung bakit inatake ang lolo mo noon eh. Maupo ka nga muna at mag-inuman tayo. Wika ng duwende. Umwesto sa lamesa ang elemento. Sa kumpas ng kamay, lumitaw ang maliit na bote at ang dalawang baso. Inalok kay Miggy ang isa. Nilakasan ng binata ang loob. Kinausap ang nilalang. Mukhang tama nga si Aling Minda eh. May duwende rito. Kilalang kilala mo ang lolo ko. Ganun ba talaga kayo kalapit sa isa't isa? Tanong ni Miggy. Oo naman. Lolo mo nga yung nagturo sa aking uminom. Eh hindi ko nga lang nagustuhan yung lasa ng alak niyo mga tao. Kaya gumawa ako ng akin. Mabuti namang kinausap mo na ako. Akala ko, maghahabulan na naman tayo eh. Miggy ang pangalan mo, hindi ba? Tawagin mo na lang ako Igor. Ang puting duwending gagabay sa'yo. Tugon ng duwende. Napakunot ang noo ng binata. Eh bakit mo naman ako gagabayan? Hindi naman ako batang naligaw ng landas ah. Tanong ni Miggy. Tama. Hindi ka nga naligaw. Pero may bago kang landas na tatahakin. Hindi ba? Gusto mo maging doktor? Pero hindi ka makapasa sa kursong yon. Bumabagsak ka ng paulit-ulit at hindi makapasok sa universidad. Hindi dahil sa mangmangka, kundi ang kapalaran mo ay para sa pagiging manggagamot. Doktor pa rin namang maituturing, pero hindi nga lang siyensya ang gamit sa pagpapagaling. Pagpapaliwanag ni Igor. Napatitig ang binata sa duwende. Nahihiwagaan sa taglay nitong kakayahan. Sa katunayan, tama naman ito. Gusto sanang sumunod sa yapak na nakakatandang kapatid na nasa Maynila, na ngayon naninilbihan bilang doktor. Kaso nga lang, hindi siya katulad nitong matalino. Hirap na hirap itong makapasok sa universidad na merong ganitong kurso. Una, kailangan ng sariling gamit para dahan-dahang magising ang kalooban mo. Wala akong ibang may bibigay kundi itong aking sombrero. Sapat na rin ito para mabigyan ka ng lakas, gabay, at kakayahan sa larangan na tatahakin mo pa lang. Wika ni Miggy. Sandali nga lang. Parang masyado ka namang paladesisyon sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Duwende, Igor, hindi dahil kinakausap kita. Ibig sabihin magkaibigan na tayo ha? At pwede ka nang magpasya para sa akin. Buhay ko pa rin to, no? Wika ni Miggy. Oo, buhay mo nga. Eh sino bang umaagaw? Sinasabihan lang kita eh. Ginagabayan. Yun lang. Tugon ni Igor. Eh bakit mo naman kailangan gawin yun? Hindi ko kailangan ng gabay mo. Ay naku, ang tigas naman ng ulo mo. Tanggapin mo na nga lang tong sombrero. Dalian mo na. Nangangalay na yung kamay ko. Pag-uusap ng dalawa. Nagkapilitan pa ang pagtanggap sa regalo ng duwende. Napabuntong hininga na lamang at kinuha yun.
Tuwang-tuwa naman ang elemento. Sa kabilang banda naman, nagtataka ang binata dahil hindi natakot ang nararamdaman. Kaya nang tignan sa mga mata si Igor, wala na itong dalawang isip na kinausap. Sa mga sumunod na sandali, magkatapat na naupo ang dalawa. Nagpalitan ng kwentuhan hanggang sa hindi na namalayan kung paano ito natapos. Kinabukasan naman, maagang bumisita si Aling Minda. May dala itong agahan para kay Miggy. Napansin ng binata ang pagiging matamlay na matanda. Nang magtanong, napag-alamang umuwi galing Maynila ang apo. May iniindang karamdaman. Malaking bukol sa tagiliran. Sumama siya sa tahanan nito upang makiusyoso sa kaganapan. Hindi normal ang bukol sa kanang tagiliran ni Tonyo. Nangingitim. Pwera na lamang sa itaas na bahaging namumuti dahil sa dami ng nana. Walang tigil sa pagsisigaw dahil sa pananakit. Ang sabi nito, nagkatuwaan lang silang magbabarkada sa lumang apartment kung saan nakatira ang isa sa kanila. Mapuno sa likurang bahagi at masukal. Binalaan sila ng tagabantay na huwag masyadong mag-iingay. Ngunit buhat sa kalasingan, hindi na sila nagpapigil. Kinabukasan, naramdaman na lamang na may masakit sa tagilirang bahagi. Simpleng pamumula lamang noong una hanggang sa unti-unting lumaki. Hindi alam ang gagawin kaya't umuwi dito. Hinahawakan na nga lang nito ang damit dahil napapasigaw sa sakit kapag nasa sagi. Kasalanan mo rin itong bata ka. Sinabihan pala kayo pero hindi kayo sumunod. Sa kaingayan nyo pinarusahan kayo ng kung anong elementong naroon sa kakahuyan. Malalaking puno ba kamo? Nako, maraming pwedeng nakatira doon. Pwedeng kapre, maligno, engkanto. Ewan ko na lang sa'yo, Tonyo. Wika ni Aling Minda. Sinuri ng tingin ni Miggy ang bukol. Habang tumatagal, napapansin niya ang aninong gumagalaw sa may bintana. Nang maaninagan, laking gulat nang makita si Igor. Kumakaway ito. Sumisenyas na hindi naman maintindihan. Kaya nagpaalam muna ito at saka bumalik ng tahanan. Ano ba yan? Sinusundan mo talaga ako kahit saan magpunta? Ano? Paano ko makita kanina Aling Minda sa kanang apo niya? Ano ba yung sinisenyas-senyas mo? Hindi kita maintindihan Tanong ni Miggy. Ang ibig kong sabihin, gamitin mo ang sombrero ko at pagalingin yung apo ni Minda. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikita ng kahit na sino maliban sa'yo. Oh, kumilos ka na. Bumalik ka ron at pagilingin mo yung may karamdaman. Tugon ni Igor. Napatitig si Miggy sa nilalang. Sandali nga. Ako ang manggagamot gamit ang sombrero mo. Paano yun mangyayari? Tanong ng binata. Ipatong mo lang yung kanang kamay mo sa bahagi ng katawan na may karamdaman ang tao. Pagkatapos sa isip mo, hilingin mo sa sombrero yung kagalingan nito. Dapat buo yung paniniwala mo para gumana yung kapangyarihan ng gamit ko. Kasi kung hindi, wala ring mangyayari. Pagpapaliwanag ng duwende. Bumalik sa kabilang bahay upang subukan ang sinabi ng elemento. Bitbit niya ang maliit na sombrero nito. Dumiretso sa kinalalagyan ng natutulog na si Tonyo. Itinapat ang kanang kamay sa bukol.
Humiling sa gamit saka hinintay ang mangyayari. Pinalipas ni Miggy ang ilang minuto ngunit walang nagbago. Itinigil saka bumalik ng tahanan. Nakikita ko na ang epekto sa kalooban ng binata. Kaso lang, malakas ang kapit ng sumpa ng kapre sa kanya. Hindi lang paghihirap ang gusto nito. Layo niyang wasakin yung buong katawan nito. Mukhang malala yung kasalanan niya para magkaganito. Hindi bale, gamitin mo itong puting sinulid. Wika ng duwende. Iniabot ni Igor ang 1 pulgadang haba ng sinulid. Parang may sariling liwanag sa sobrang kaputian. Sugatan mo ang bahaging may nana. Tahiin mo ito gamit ang sinulid. Sa pamamagitan niyan, unti-unting mawawala ang kapit ng sumpa dun sa binata. Wika ni Igor. Sasadyain ba talagang sugatan para lang tahiin? Ayos ka rin no? Saka, paano ko naman gagawin yun nang walang karayom? Tanong ni Miggy. Di matuto kang magtahi ng walang karayom. Tugon ni Igor. Napakamot na lamang sa ulo ang binata matapos marinig ang sagot ng duwende. Gayunpaman, isinaisip ang bawat salita para maging maayos kapag aktwal nang gagawin. Bit-bit ang mga gamit, maging ang sombrero at sinulid. Sinimula ni Miggy ang panggagamot. Nagkaroon sila ng pagkakataon dahil umalis si Aling Minda para makahanap ng albularyong tutulong sa kalagayan ng apo. Sa kanya pansamantalang inihabilin si Tonyo. Ngunit hindi nito binanggit na mayroong binabalak. Alinsunod ito sa kagustuhan ng duwende. Pumasok si Igor sa ununan ni Tonyo. Iginumpas ang mga kamay kasabay ng pagbanggit ng mga kataga. Ilang sandali pa ang lumipas. Dahan-dahang nakatulog ng husto ang binata. Sa hudyat ng nilalang, hiniwaan ang bukol sa tagiliran. Nang mailabas ang lahat ng nana at iba pang likidong laman, sinimulan na ng binata ang pagtahi. Namangha pa nga ito sa hawak na sinulid dahil kahit walang karayom tumatagos ito sa balat. Nang matapos, hawak-hawak pa ni Miggy ang sinulid habang mabilis namang naghilom ang sugat ni Tonyo. Lumapit si Igor. 3 beses na hinipan ang bahaging yun. Makakatulog ng maayos ang binata. Ang sinulid na nasa sugat ang lulusaw sa sumpa ng kapre. Pero Miggy, ihanda mo ang sarili mo. Dahil malaki ang tsansang makakaharap natin yung higante. Nasa kaugalian nilang dalawin yung biktima. Lalo na kapag nalamang may nagpapagaling dito. Babala ni Igor. Katulad ng sinabi ng elemento, pagsapit ng gabi, may umaaligid na dambuhalang anino sa bintana ng kwartong tinutulugan ni Tonyo. Wala pa ring malay ang binata. Sinadya ng duwende na pahabain ang pagtulog upang walang maramdaman. Magdudulot na matinding pananakit ang sinulid na nakalapat sa bukol. Dahil sa pagtatanggal ng sumpa ng elemento. Nakauwi na ng mga sandaling ito si Aling Minda. Ngunit wala itong nakuhang albularyo. Lahat ng pinuntahan ay nasa karatig bayan. Abala rin sa panggagamot ng iba pang pasyente. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali. Ang simpleng pag-aligid ay mas lumala pa. Lumalapit na sa mismong bintana ang elemento. Sapilit ang binubuksan at gusto pang makapasok. Bago ito mangyari,
Biglang sumipol ang duwende para sa kanya maibaling ang atensyon. Dumiretso kay Miggy ang nanlilisik nitong mapupulang mga mata. May kagat-kagat pang tabako sa bibig habang bumubuga ng makapal na usok sa ilong. Pumantay sa tangkad ng katabing puno. Malaki ang pangangatawan at halos subotubad. Bawat pag-apak nito sa lupa, nagdudulot ito ng ingay na sina Miggy at Igor lamang din ang makakarinig. Teka Igor, sigurado ka bang kakalabanin natin ang higanteng yan? Parang kaya tayong lunukin yan ng buo eh. Tanong ni Miggy. Kung kaya niya tayong lunukin ng sabay, kaya mo rin siyang patayin gamit lamang ang sinulid. Sikapin mong may pulupot sa kanyang leeg. Sakalin mo siya. Tugon ni Igor. Uy Igor, sa laki ng leeg niyan, hindi magkakasya yung 1 pulgadang sinulid na to. Yan ang inaakala mo. Bakit hindi mo muna subukan para malaman? Wika ni Igor. Sa sagot ng duwende, nabuhay ang lakas sa kalooban ng binata. Hindi alam kung saan nakahugot ng tapang. Natagpuan na lamang ang sariling hinahamon ang nilalang. Kaya lang natigilan nang makitang nagbago ang paligid. Wala nang makikitang kabahayan. Walang kahit ano sa paligid kundi purong kadiliman at ang kapre sa harapan. Sinubukan pa niyang tawagin ang duwende. Naririnig ang boses nito ngunit hindi malaman kung nasaan. Kahit magsama pa kayo ng bubuit na duwendeng yan, hindi niyo ko mapipigilan. Pinarusahan ko ang lalaki dahil malaki ang kasalanan niya. Pero mga pakilamero kayo. Wika ng kapre. Ano bang kasalanan ni Tonyo? Bakit mo siya pinapahirapan? Nag-ingay lang naman sila ng mga kabarkada niya. Ano pang mali doon? Tanong ni Miggy. Hindi lang sila nag-ingay. Ang lalaking yon, tinaga ng tinaga ang tahanan ko. Hindi man naputol ang puno pero nasira pa rin. Hindi mo ko masisisi sa ginawa kong pagpapahirap sa kanya. Nararapat lamang yon sa binatang yan. Ganito na lang. Itigil mo na yung pagpaparusa kay Tonyo. Papakawalan kita. At sino ka naman para magsalita ng ganyan? Kung tutusin, isa ka lang hamak na binata. Tanong ng kapre. Matapos magsalita, biglang inatake ng kapre si Miggy. Uminit ang paligid kasabay ng pagbuga nito ng usok mula sa hinit-hit na tabako. Pagtingin, nasa likuran na ang nilalang. Walang kung ano-anong sinakalang binata. Sa laki ng mga kamay at lakas, hindi na magawang pumalag. Sa kabutihang palad, sumaklolo si Igor bago mahuli ang lahat. Tumilapon ang higante matapos suntukin ng duwende. Nahirapan pa itong tumayo matapos magtamo ng galos sa katawan. Nagalit ito at muling sumugod. Ngunit nang makuha ni Igor ang sinulid mula sa mga kamay ng binata, dito natapos ang buhay ng kapre. Sa mabilisang kilos, biglang humaba ang sinulid. Naipulupot ito sa leeg ng elemento. Unti-unti itong humihigpit. Tumagal lamang ng ilang segundo bago nalagutan ng hininga. Kasabay ng pagbagsak ng katawan nito ay ang pagbalik sa realidad.
Ikinumpas ng duwende ang mga kamay. Sinabayan ng kataga. Dahan-dahang naging abo ang bangkay ng nilalang. Hinipan ito at pinatangay sa hangin. Pinuntahan nila si Tonyo. Mahimbing pa rin ang tulog pero nang suriin ang bukol, umupa na ito. Tuwang-tuwa naman si Aling Minda sa magandang balita. Napapatanong kung paano nangyari ang lahat. Ngunit hindi na nagsalita pa si Miggy. Hinayaan na lamang itong mag-isip. Dahil sa pangyayaring yon, nabaling ang interes ng binata sa hiwaga na taglay ng duwende. Nagsama sila sa tahanan na parang tunay na magkapatid. Pinalawak pa ni Igor ang kaalaman ni Miggy sa paggamit ng sombrero at sinulid. Hindi lamang din si Tonyo ang natulungan, maging ang mga kapitbahay na nagkasala sa mga elemento katulad ng kapre, engkanto at iba pa. Palihim itong ginagawa upang hindi magkaroon ng usap-usapan. Mas pinili ng binata na maging ganito para wala ng kaguluhan. Hindi lang din ito ang naibigay ng duwende sa kanya. Sa kagustuhan maging lisensyadong doktor, natupad ito sa tulong ng duwende. Nakapasa at paglipas ng panahon, tuluyang nakapagtapos ng kurso. Sinamahan pa rin siya ni Igor. Naging katuwang sa pagsalba ng buhay. Ngunit sa nakasanayang pamamaraan ng nilalang. Nangyayari lang din ito kapag nasa labas ng ospital. Hindi nangingialam si Igor sa proseso ng siyensya. Dalawang tungkulin ang sabay na ginagampanan ni Miggy. Sa siyensya at pakikipagtuos sa mga elementong gumagambala sa mga tao sa probinsya. Sa kabutihang palad, maayos naman itong nalampasan ang bawat pagsubok. Magpasa hanggang ngayon, magkasama pa rin sa buhay ang dalawa. Hindi na nag-asawa si Miggy. Inilaan ang buhay sa pagtulong sa kapwa. Hindi pa rin niya malilimutan ang karanasan kasama ang duwendeng kaibigan at ang bertud ng sombrero nito at sinulid. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.